ay ng mga talent, iba-iba naman po yung ating katangian. Pero i-summarize po natin na yung katangian po ng pagiging isang leader ng Mara Tamundong supporters ay may takot sa Diyos, may takot kay Allah. Pangalawa po, dapat mayroon tayong puso at pagmamalasakit. Pangatlo, handang maglingkod sa anumang oras at anumang panahon. Pang-apat, mababa ang loob para sa lahat. Mahalaga po yan dahil ang pagiging mababa ang loob ay ang paglapit po natin sa lahat ng antas ng buhay ng tao. Mayroon man po tayo o wala, pero kapag mababa ang ating kalooban, madali po tayong abutin ng ating mga kababayan. Yan po yung mga katangian. Ayan, salamat. Ang galing-galing ko ba? Naisip ko kaagad pag-isip. Maraming salamat. So nakita na natin kung ano yung dapat na katangian po ng isang leader. Siyempre, kung ikaw ay mapagmahal, maganda pa, masipag pa. So mga additional po ng mga katangian ay puro mga positibo na pwede po natin magawa sa ating kapwa. Ayan yung pangatlo po. So nakita na natin ano ang ibig sabihin ng leader, ano ba yung katangian ng pagiging isang leader. So syempre, kapag nandun ka na, alam mo na kung paano maging leader, alam mo na yung katangian mo, ang tanong po, ano ba yung pinaglalaban po natin dito? Ano ba yung pinaglalaban natin? Baka naman langaw lang yan, o daga, o ipis na maalis sa bahay. Ano ba yung advokasya ni Super Mara Tamundong? Ito po kanina ay ginawa ko rin. Una, ang paglalagay ng mga angkop na pangkabuhayan sa bawat barangay. Yan po ang isa sa aking mga advokasya na talagang bibigyan natin ng halaga para kahit paano naman sa anumang oras at anumang sakuna na ating mararanasan, kaya po nating tumayo sa meron tayong pangkabuhayan. Pangalawa po, libreng pabahay sa Maynila at maisalba pa ang mga natitirang lupain na dapat ay mapunta at mapakinabangan ng mga taga-Maynila. Payag po ba kayo? Baka naman tayo, magkakaroon nga ng pabahay, ng barangay, wala naman palang lupain na maiiwan. Doon pala tayo sa Skyway o kung saang tulay na lang, ano po. So, isalba po natin kung ano po yung mayroon pang natitira. Sapagkat ito po ang magsasabi na tayo po ay isang Manileño talaga. Kasi kung isa kang Manileño, ibig sabihin, mayroon kang sariling lugar. Lalo na po ang Baseco. Na dapat malakad na kayo po ay magkaroon na talaga ng titulo. Yun lamang po, lalagyan natin ng restriksyon. Ibig sabihin, hindi po ito pwedeng mabenta at hindi pwedeng masanla. Para naman, hanggang sa apo, may matutuluyan po ang ating pamilya. Okay po ba yan? Ang pangatlo, syempre, dagdag benepisyo sa mga senior citizen na 2,000 kada buwan. Ayan ang masarap. Pag naging senior ka na, at least, hindi 100, kundi 1,000 ang matatanggap ng mga senior citizen. Yay! Sister Tony nyo, yay! Joke lang. At ang pang-apat na advokasya ko, at advokasya na rin po nating lahat, libreng gamot sa mga senior citizen at may sakit. At masiguro na lahat ng barangay sa buong Maynila ay magkaroon ng barangay health center. Saan tayo pupunta kung wala tayong health center? Ano po? Siyempre, dapat paunlarin po natin at dagdagan pa ng mga gamit na talagang makakatulong po para sa atin. Paglalagay ng mga disenteng burulan sa bawat barangay na libre! Hindi naman pwedeng pagkakitaan dahil libre. Ito po ay bilang pagtulong natin, lalo na po dun sa walang-wala talaga, na at least man lang po sa dulo ng kanyang buhay, talaga naman nabigyan din siya ng maayos na burol at disente po. Asan na ba ako? Pang-anim, pagbibigay po natin ng financial allowances para sa mga scholars.
Ang dami yata ang Pilipino na matatalino at very talented. At least, dito po, mas lalo natin mabibigyan ng maudyukan po natin na yung mga kabataan ay mag-aral maigi po. Pang-pito, paglalaan ng mga makabagong programa na makakatulong para sa mga pampublikong eskwelahan at pampublikong ospital para sa tunay na pag-unlad ng syudad ng Maynila. Wala na nga tayong ospital ngayon, ano po? Kaya dapat tutukan po natin na yan ay magkaroon ng mga programa, lalo na po sa mga public schools. Siyempre, yung mga anak po natin, makikinabang po dyan. Lalo na po yung mga magulang na nagsisikap mapag-aral ang kanilang anak. At least man lang po sa paraan na mapag-aral natin sila, na kahit paano, sila po ay kayang lumaban sa buhay. Na sila po ay makakasurvive dahil ang kanilang edukasyon, ang pwede nila pong ipanglaban at ipagmalaki. Yan po ang kaligayahan ng mga magulang na mapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. Pangwalo na po tayo. Ito po para sa mga mag-aaral pa rin. Libreng wifi para sa mga mag-aaral. Para naman si nanay, si tatay, hindi na mabawasan yung pang-budget sa pagkain. Nakakahingi. Nay, internet, gagawin. Nay, kailangan ko mag-print, pero walang internet. So at least man lang po, kahit na maliit na halaga, pag inipon po ito, malaking bagay po na pandagdag pagkain ng pamilya. At ang pangsyam, dagdag benepisyo para sa mga barangay officials kasama ang mga tanod. Dahil napansin ko, ang mga tanod ay pumapayat. Ang mga tanod na lumalaki ang eye bags pero parang nanghihina sa gabi. Parang sila ay hindi na tanod, multo sa gabi. Dahil sabi ko, nung minsan pumunta po ako sa ibang barangay kasi pag may burol, papasyal ako, nagmamadali pa. Mama, ako yung tanod. Nagulat ako, akala ko may sakit na malapit sa akin. Ano? Pasensya na po kayo Kaya lang, naawa ako kasi parang, tayo kumain ka na, sigurado ka ba tayo kaya mo magbantay dito ng hanggang madaling araw? Kasi nga po, wala silang budget. Wala man lang maibigay po kahit paano na at least man lang yung paghihirap po nila na mabigyan ng security o seguridad ang ating barangay, ang ating komunidad, at least man lang bumalakas sila. Paglalabas ng bahay, makikisig. At ang hawak sa baston talagang madiin. Hindi yung naglalakad na, ma'am, ako po yung tanod pero nahihilo po ako ngayon, kaya saan po ba kayo pupunta? So, kailangan, yung mga maglilingkod talaga sa barangay hanggang sa baba, kailangan bigyan po natin ng pansin yan. Dahil yan din po ay nagugutom. Yan din po ay tao. Yan din po ay nauuhaw. Ano po? So, ibig sabihin, yung mga malulusog katulad ko, magtalod na lang tayo. Para pumayat. Ito po yung pang-10. Para sa mga ex-chairman naman po na nagretiro na sa kanila serbisyo, ay mabigyan sila ng item o pagkakakitaan sa syudad ng Maynila. Kasi karamihan po, yay! Kasi karamihan po na naglingkod. For example, ang chairman naglingkod ng 10 years, 20 years, 30 years. Pagkatapos ni chairman maglingkod, mapakakuba, tumanda na siya. Aba, wala na pumapansin sa barangay. Kasi wala na siyang power, wala na siyang authority. At least man lang po, dun sa serbisyong ibinigay po niya para sa inyo na makapaglingkod, ay mabigyan pa rin siya ng pagkakataon na kumita para naman ang kanyang pamilya ay matulungan niya pa rin po. Although hindi tayo mga barangay chairman dito, pero bigyan pa rin natin po ng damdamin yung mga taong naglingkod para sa atin. Kasi hindi naman po biro na pasanin din at talagang akayin mo ang lahat ng problema ng iyong kababayan. At least man lang, ito na lang po yung reward na mabibigay natin sa kanila. Sabi ng mga iba, ma'am, paano yung mga chairman na hindi sa'yo? Joke lang. Sa programa, wala po tayong pipiliin. Lahat po tayo kailangan makinabang. Tanggalin na po natin yung politika pagdating sa programa. Kasi lahat po tayo ay may karapatan para tayo ay ituring na tama at ituring tayo talagang tao. So okay po ba sa inyo itong ating advocacy? Yay! Sabang
kami dyan. Aba, syempre, meron din kayo. O, ayan ha. Ako talaga, organize ako nakita